Maaari po sa puntong ito, tanong po natin sa sarili, ano kaya gagawin ko sa mga nangyayaring revelasyon, sa mga samut-saring haka-haka, akusasyon, sa mga nakikita nating paggalaw o kilos ng mga masa, sa init ng balita ngayon, sa balita, main media o social media, ang tanong, Lord, ano po ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Ano ang gagawin namin? Nalilito na kami. Alam po ninyo, ang isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng desisyon natin, lalo pa tayong mga Katoliko, ay ang tinatawag nating konsyensya. Pakiulit po. Daan po nagtitiwala ang simbahang Katoliko. Ibinibigay po sa atin ang kakayahang magsuri, pag-aralan, pagdasalan, gamit-gamit ang ating konsyensya. Pero, sandali po, hindi po dapat lagi ginagamitan ang konsensya. Bakit? Dahil may iba't ibang uri ng konsensya. Alam niyo po ba yon? Ang isang uri ng konsensya ay yung tinatawag na erroneous conscience. Ito yung mga mali na konsensya. Lumaki ka na wala kang pangaral, lumaki ka na wala kang natatanggap na tamang pagpapalaki o paghuhubog, ay malamang ang konsensya mo tinatawag na mali o erroneous. Mali ang iyong sukatan, pamantayan, kaya hindi mo gagamitin ang konsensyang erroneous sa paggawa ng desisyon. Meron pong tinatawag din tayong doubtful conscience o nagdududang konsensya. Ito po yung mga pagkakataon na hindi mo alam kung tama o mali yung gagawin mo. Duda ka doubtful. Ang sabi natin, kapag ang konsensya mo ay duda, huwag kang gagalaw, huwag kang kikilos. Hindi tayo pwedeng mabuhay na magdesisyon, patakbuhin ang buhay natin sa pamamagitan ng isang nagdududang konsensya. Meron naman tinatawag na scrupulous conscience. Ito yung napaka-strict. Ito po yung konsensya, lahat na lang mali. Napaka-scrupulous. Napakabagsik. Lahat mali para sa kanya. Hindi po rin dapat nating gawing pamantayan ang ganyang uring konsensya. O yung tinatawag po natin na lax conscience. Ano po yung lax? Yung lax, magpapatangay ka na lang sa agos. Ginagawa naman ng iba, gagawin ko na rin. Magmumura sila, nagmumura na rin ako. Lax conscience. Ano ang dapat na konsensya? Kung mali itong mga nabanggit ko, yung tinatawag po natin ito na correct conscience. Tamang konsyensya. Ito po ay bunga ng sapat na pag-aaral o sapat na pagtanggap ng mabuting balita. Yung tamang paghuhubog habang ika'y lumalaki, pangangaral, pagsubaybay, gabay. Kaya sa bandang huli, lumalaki ka na mayroon kang tinatawag na correct conscience. Pakiulit po. Now, babasahin ko po ngayon ang liham pastoral ng ama ng Arkidiocese ng Maynila. Ang pastoral letter ni Cardinal Jose Advincula. Ito po ay isang paraan para turuan, hubugin, alamin, suriin at gawing tama ang ating konsyensya sa pamamagitan ng tamang katuruan. Amen? Inaanyayahan ko po kayo na makinig po tayo ng maigi dahil ito po ang ating homilya sa linggong ito. Ang titulo po, panawagan upang maging mapagmatyag, mahinahon at mapanuri. Ginamit po ang unang sulat ni San Pablo sa
Tesalonica, tayo'y manatiling gising, maging mapagmatyag at mahinahon tayo. Maging mahinahon tayo na suot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at ang helmet ng pag-asa ng kaligtasan. Minamahal kong bayan ng Diyos sa Arkidiyocesis ng Maynila, sa ating bansa ay kasalukuyang nasa lilim ng isang masidhing krisis na moral at espiritual na sinugatan ng mga suliranin ng korupsyon at kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Sa gitna ng mga hamong ito, tayo, ang bayan ng Diyos, ay palagi ang binabaha ng napakaraming impormasyon galing sa iba't ibang pinagmumulan, lalo na sa social media. Ang walang humpay na pagdaloy ng mga mensaheng ito ay maaaring magdulot ng kalituhan, pagkakabahabahagi at paghina ng ating moral na patnubay at direksyon kung hindi tayo magiging mapagmatyag. Sa mga malalaking pagtitipon at pampublikong talakayan, huwag nating hayaang manaig ang damdamin sa malinaw na katwiran. Dapat tayong laging manindigan sa batas at iwasan ang anumang panawagan para sa mga hakbang na lumilihis at sumasalungat sa saligang batas. Ang ating katapatan ay dapat ilaan sa ating bansa at sa mga prinsipyong demokratiko nito, hindi sa sinumang tao at lalo nang hindi sa ibang makasariling hangarin. Bilang inyong pastol, hinihimo ko kayong maging matalino, mapanuri, at may malinaw na pag-unawa sa pagtanggap at pagpapalaganap ng impormasyon. Ang salot ng kasinungalingan at maling impormasyon na tinawag ng ilan na pandemya ng kasinungalingan ay maaaring puminsala sa ating kakayahang mabatid ang katotohanan at kabutihan. Tungkulin natin bilang mga Kristiyano na suriin ang bawat impormasyon na ating tinatanggap at iwasang ipakalat ng anumang hindi pa nasusuri at napapatunayan. Gawin nating pamantayan ang katotohanan. Sa mga nasa sandatahang lakas, kapulisan, at lahat ng lingkod bayan, nananawagan ako na manatili kayong tapat sa inyong sinumpaang tungkulin sa watawat at sa ating bayan. Hindi sa sinumang personalidad. Napakahalaga ng inyong katapatan sa konstitusyon para sa katatagan at dangal ng ating republika. Ang mga hamon na ating kinakaharap ay nangangailangang hindi lamang na praktikal na mga solusyon, kung hindi ng malalim na tugong espiritual. Nakikiusap ako na siyasatin natin ang ating budhi, baguhin ang pamumuhay, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay panawagan para sa personal at pang-institusyong pagbabagong loob upang manaig ang integridad, pananagutan, katotohanan at katarungan. Tayo ay dapat magsimula ng isang paglalakbay pag-asa, isang paglalakbay tungo sa pagbabago ng bayan at sama-samang pagkilos laban sa mga sugat ng lipunan. Nakikiisa tayo sa panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para sa patuloy na pagsusumamo ng awa at pagbabagong loob
sa pamamagitan ng panalangin at konkretong pagkilos para sa kabutihang panlahat. Ipagdasal natin ang mahal nating Pilipinas na manaig ang integridad, mahayag ang katotohanan at mamayani ang katarungan. Naway, ipanalangin tayo ng mahal na Birheng Maria na ipinaglihing walang sala, patrona ng Arkidiyosesis ng Maynila, at gabayan tayo sa paglalakbay tungo sa isang higit na makatarungan at mapayapang lipunan. Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ito po ay makukuha natin ang kopya. Ito ay online. Patuloy po nating pagnilayan at pagdasalan. Gamitin para itama ang ating konsensya, para maging tama ang ating pagkilos o gawa.